Diyan nyo na yung boses ko kasi anong nangyari dito. Actually po, hindi talaga ito yung plano. Kasi supposedly kasama ko si Mrs. ngayon. And unexpectedly, kaninang umaga, mga around 10 o'clock po siguro yun, tumataki yung kanyang UTI. Hindi namin alam kung ano yung mga naging dahilan. Sabi niya, nagpulan. Deserve po ni Lord na ibigay natin ang ating the best kahit sa mga ganitong sitwasyon. Okay po, so sisimulan ko po ang pag-share ko po sa inyo sa magitan ng pag-share po ng salita ng Diyos. Nandito po sa 1 Corinthians chapter 13, babasahin ko lang po ang verse 6. Okay po. Sabi dito sa New International Version, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Mag-pray po muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, Lord, lubos po ang aming pasasalamat sa pagkakataon po ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, na kung sa amin kami po ay makapag-nilay-nilay sa iyong salita. And I pray, Lord, na ikaw po ang mangusap sa gabi nito sa bawat isa po na andito ngayon. I pray, Lord, na sana'y ang iyong salita ay maging buhay at maging gamay po namin, Panginoon, sa aming patuloy na maglalakbay sa mundo ito. Thank you, Lord. We trust you everything in Jesus' name. Amen. Okay, actually, wala talaga kaming hinanda ni Ma'am Sarah kasi sabi niya, yung pasunod-sunod, wala talaga kaming ginawa na notes kung ano yung mga dapat gawin. Pero, hindi ko rin balak na Sermon on the Mount sa inyo ngayon. Kasi nga, wala talaga yung balak. At the Holy Spirit leads us. Okay, so, itong 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Last Sunday, ako yung nakaasiprukan na dala ng salita ng Panginoon sa Mapaliki Baptist Church. At isa ito sa mga verse na pinag-aralan namin. Actually, hindi talaga ito ang pinaka-meaning ng love. No, na palaging binabanggit sa Bible. Kasi ang New Testament, sinulat siya sa ang original na lingwahe kung saan ito sinulat ay Griego. No? So, dyan sa New Testament, palaging pabalik-balik na ginagamit yung word na love ay merong dalawa lang. Yung siguro hindi na dapat banggitin, pero para maintindihan ko natin, no, yung agape at saka yung phileo. Yun lang yung dalawa. Pero sa Greek language, napakaraming love. Iba-iba yung mga words, pero yung meaning niya ay love. Pero yung dalawa na pabalik-balik na ginagamit po dyan sa Bible ay yung agape at saka yung phileo. Ang agape po, meaning po dyan ay unconditional love. Ito po yung pag-ibig na handa mong ibigay ang lahat nang wala kang hinihintay na kapalit. Yun po yung pag-ibig ni Panginoong Hesus para sa bawat isa po na andito ngayon. No? Inibig niya tayo. At ang pag-ibig po na to ay hindi siya conditional. Wala siyang kondisyon. Wala siyang hinihingi sa atin para tayo ibigin. Tapos yung pangalawa naman po ay yung phileo, brotherly love. Okay. So, tapos itong binasa ko po sa inyo, actually, sabi ko na kanina, hindi ito yung definition, but ito yung practical. Paano nga ba nakikita yung pag-ibig sa pang-araw-araw na pamumuhay? Okay, so, sabi nga dito, love does not delight in evil. Ang pag-ibig daw ay hindi nasisiyahan sa mga evil. Paano ba sa Tagalog yung evil? Okay, so
isa na yun doon sa mga tinatawag na evil ay yung impurity. Or ano bang tawag doon sa other language? Ano sa English? Fornication or ano pa mga tawag doon. Basta, yung pakikipagtalik labas sa kasal. Ano po? Pakikipagtalik labas sa kasal. That is, hindi po yan tatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ano po ano? So, ang task ko po talaga today is una, yun po, tapos pangalawa, makishare po ng aming love story ni Madam Sara. Ano nga lang, wala siya ngayon. Isa sa mga weakness ng mga lalaki ay hindi naman siguro lahat ng mga lalaki, pero ako, weakness ko, yung dates. Kaya nga minsan si Mrs. nagagalit na, uy, kanang, anniversary natin ngayon. Tapos, palagi akong huli. No? Naaalala ko na lang kapag pinapaalalanan niya. Okay, so, nagsimula po yung love story namin noong mga panahon na siya ay second year pa lang po sa college. I mean sa BTC. Tapos ako, pang-5 taon ko na sa college. Kakabalik ko lang po sa internship. Tapos, kasi nga usually yung mga seniors, sila yung binibigyan ng mga task sa loob ng school. Like for example, mga mga monitors na mga task, binibigay ko yun sa kanila. So, si Ma'am Sara, isa sa mga monitors sa loob ng dormitory namin. Tapos, ako naman, ako yung in charge sa kitchen. Okay, so, 5th year, kakabalik ko galing internship, tapos siya second year pa lang. So, sa simula, nung unang tingin na namin, unang meet po namin, hindi naman talaga yung sinasabing love at first sight agad, na pagkatingin mo, heart agad yung nasa mata. Hindi po ganoon. So, parang yung siguro, yung unang tingin niya sa akin, kung dito siya ngayon, siya yung magsalita, uy, kinsa maning tawhanan eh. Nga kakugihan pa kuno. Tapos, ako naman, uy, kasi si Ma'am Sara, nung college pa lang siya, napaka yung sobrang kasiksihan talaga, na halos butot balat. I mean, buo, napakasiksi niya. So, sabi ko, pero, hindi ko alam kung ano yung mga ginawa ng Diyos. Palagi kaming pag-meeting, palagi kaming nakikita. Tapos, we have the same friends, circle of friends. At karamihan sa kanila galing dito sa Burias. Siguro hindi nyo kilala yung iba, pero si Ate Tere, si Gian, Katamko, doon po banda sa San Vicente. Sino pa ba? Tapos yung iba, taga mainland, Masbate. So, palagi kami nagsasama pagka, especially pagka weekends. Okay, so, hanggang sa na-develop, hindi ko alam kung ano ang mga proseso na ginawa ng Diyos, naramdaman ko na lang na meron ng tumitibok dyan sa puso. Charot. And then, ang problema, merong malaking problema. Alam niyo ba kung ano yung problema? Sa school po namin sa Baptist Theological College, bawal sa isang first year, second year, third year, ang papasok sa mga seryosong relasyon. Ina-advise nga na yung may mga kasintahan na bago mag-enroll, break up muna. So bawal. Paano ba yan? Ako graduating na, tapos si Ma'am Sara, second year pa lang. So, pumunta ako doon sa dean. Kinausap ko yung dean. O siya, siguro ako yung pinatawag niya. Kasi parang meron siyang napapansin na kakaiba. So, nag-usap kaming dalawa, tapos humingi ako ng permission sa kanya na, Ma'am, pwede ko bang ligawan si Sara kasi parang talagang totoong-totoo na to. And then, yun nga, dahil special case, alam niyo ba kung anong ginawa ko? Napakahirap ng ginawa ko kasi
kailangan kong kausapin lahat ng mga estudyante sa school. At saan ko sila kakausapin? Doon sa loob ng kitchen. And sa loob ng kitchen namin, bawal ka doong magsalita ng kahit isang Cebuanong lingwahe. Bakit? Bawat isang pagkakamali mo doon, babayad ka ng 5 pesos. Kada isang Cebuano mo, 5 pesos. Patay, paano ba yan? Tapos sasabihin ko sa kanila na, i-explain ko sa kanila na yung case kasi namin ay, anong tawag doon? Exemption to the rules. Kasi si Ma'am Sara by that time, 26 years old. Ako naman, 22 years old. So, kailangan ko ipaliwanag sa kanila na dito nga. And sabi ni Ate Bex, ito rin ay gagawin mo bilang patunay sa akin na seryoso ka nga talaga. And then, to make the long story short, February 15, 2014, sinagot ako ni Ma'am Sara doon sa, saan ba yun? Kumakain yata kami sa Pangkinasal. So, bakit hindi February 14, ano? Bakit February 15? Okay, hindi ko lang siguro sasabihin yung mga story behind. And then, pagkatapos po noon, long distance relationship po kami. Tuloy po siya nag-aaral sa BTC. And then ako naman po, kasi parang panataw ko kay Lord, na pag nakapagtapos ako ng BTC, 1 taon akong mag-serve sa Kanya. No? So, bumalik ako ulit sa Southern Leyte kung saan ako nag-intern. Tapos doon, 1 buong taon na nag-serve sa Kanya as senior pastor sa isang church doon sa Southern Leyte. Hindi ko nga alam paano naging senior yung 22 years old senior pastor. Okay, so ito lang po yung mga punto na gusto ko pong i-share po sa inyo ngayong gabi. Siguro kung nandito si Ma'am Sara, mag-agree din siya. Isa sa mga bagay na natutunan ko along the way sa relationship is, yung mga bagay-bagay na to ay napaka-importante. Lalong-lalo na sa mga, andito po na mga kabataan ko ngayon. Bakit? Based po sa observation ko as a teacher, 9 years na po ako nagtuturo sa public school. Halos karamihan po sa mga estudyante hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Or naging mahirap yung buhay nila. Dahil po sa mga bagay po na ito, hindi po nila ito napag-isipang mabuti. Una po na napakalagang punto na gusto ko pong ibigay po sa inyo is yung waiting, yung paghihintay sa tamang panahon. Bakit ikaw, Pastor Jumel, at the age of 22 ka pa alam niyo si Ma'am Sara, siya ang pinakauna ko pong naging nobya. At ako rin po ang kanyang pinakaunang naging nobyo. Grabe ka, 26 years old, tapos 22 years old. Siguro yung mga kabataan ngayon sa school, magbilang na sila, ako pang 5 na ako ni. Ikaw mo diha, pang bilay nyo. No? Pero, siguro mga weird lagi siguro ni si Pastor Jumel o si Madam Sara kahit man silang style. So, bakit po gano'n? Kasi siguro di ko alam din yung mga dahilan, pero siguro trabaho na rin ni Lord na itatak sa utak ko po at sa utak din siguro ni Ma'am Sara na may wisdom po sa paghihintay. May wisdom po talaga sa paghihintay. Alam niyo po kasi, palagi kong sinasabi sa mga estudyante at kahit na rin po kapag basta sinasabi ko sa kanila, walang magandang resulta sa pagmamadali. Halos sa lahat na pagmamadali, nagkakamali. Madaliin mo yung pagsaing mo. Anong resulta dyan? Madaliin mo yung pagprito mo ng isda. Kung ano man yung mga gawain na minamadali, halos karamihan, hindi nagiging maganda yung resulta. Mas lalong-lalo na kapag ang pag-ibig, binadali mo. Meron akong isang estudyante, anong nangyari? Grade 7 pa lang kasi naging advisor ako sa grade 7 sa loob ng mahabang taon.
Siguro mga 5 years ako naging advice. Grade 7 pa lang. Sino ba dito grade 7? Bakit aso ng kamay? Grade 8! Hindi lang. Grade 7. Grade 6. Uy, may mga grade 6. Grade 5. Alam niyo ba na grade 7 na grade 7, siguro mga ganitong ano din yung mga February. Hindi ko alam bakit February. Ang ano niya, ang paalam niya sa kanyang doon sa kung saan siya nakatira, sabi niya, "Ma, pupunta po ako ng bukid. Mangunguha po ako ng ano ng pang siga, I mean, sugnod ba sa pangsugnod." Alam niyo ba, hindi na nakauwi. Bakit? Gitaba na. Naintindihan ba na lahat yung taba na word? Sinana na. So, ilang araw po nung nagkita po kami ulit ng estudyante na yun, sabi niya, "Hi sir, hindi ko agad na kilala." Kasi may bit-bit na siyang maliit na bata. Tapos, may isa pang bata dito, tapos malaki na yun din yung kanyang tiyan. Excuse me na sinet po ni Lord para po sa atin. I believe yung mga kuyas po natin nandito ngayon, makakapag-agree din po sila Lord. Pati yung mga pastors po nandito ngayon. Pangalawa po, trust God your love story. Siguro, isa din siguro sa mga dahilan bakit nung high school ako, siyempre, focus kasi, hindi ko alam kung ano mga pinagpukusan ko doon. Siguro sports. Mahilig kasi akong sumali kahit ano-ano mga sports. Volleyball, takraw,